Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ang krimen, ilihiman, kalaunan, mabubuking din. Ibalot man at ibaon ng malalim, liligwak at aamoy din. Ibintang man ang kasalanan, sa ibang katotohanan, mananaig pa rin. Alamin sa Kilos Pronto. Ito namang susunod po nating krimen, abay nadiskubre po ng otoridad sa pamamagitan po ng isang tip mula po sa Facebook. Ang kinaroroonan ng bangkay, nasa loob daw ho ng septic tank. Ang suspect, dating mistress ng biktima. Panoorin natin. Tinawagan siya nung babae. Sabi niya, magkita tayo. Sabi naman ng mister ko, saan at anong oras? Sabi niya ganun. Magmula nun, hindi na dumating yung asawa ko pagkatawag sa kanya. Buwan ng Hunyo taong kasalukuyan, nakatanggap ng tawag ang 46 anyos na si Priscilo Salazar, residente ng Seven Hills, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Subalit, ayon sa asawa ni Priscilo na si Adelaida Salazar, 47 anyos, matapos daw ito ay tuluyan na nilang hindi nakita pang muli si Priscilo. Hanggang isang araw, nakatanggap ng mensahe ang mga anak ni Adelaida sa kanilang mga Facebook account. Ang pangatlong anak ni Priscilo na si Riza, hindi niya tunay na pangalan, ang nakipag-usap sa tipster sa Facebook na ang profile ay isang Maria Banquiles. Una po kay kuya siya nag-message. Tapos nung nag-first message niya, nung pagkasabi niya po nung unang message niya, binlock niya na po si kuya. Tapos ako naman po yung nag-add sa kanya. Tapos ayun po, naging tuloy-tuloy na po yung communication po namin hanggang sa masabi niya na po na si Papa nasa ganong Poso Negro daw. Pinatulan po namin yung chat niya, tapos naging ganon na nga na nasa Poso Negro daw po si Papa. Sa impormasyong hawak, agad nang nakipag-ugnayan ang pamilya sa Caloocan City PNP. Sa pagkukwento ni PO3 Alejandro Billedo, investigador ng naturang police station, nagpositibo ang paglalarawan ng tipster sa sinasabing Poso Negro na pinagtapunan sa bangkay. Pero dahil sa isang pribadong establishmento, kinailangan munang magpaalam sa may-ari ng Payaso KTV Bar sa barangay Bagumpong Tulo, lungsod ng Caloocan. Nung araw na yun, hindi naman namin kagad mabuksan yung septic tank na kasi nasa loob ng compound may may-ari nun. So kailangan pa namin humingi ng permission sa may-ari, which is yung time na yun, hindi naman available. 17 na Nobyembre taong kasalukuyan, positibong natagpuan ng otoridad ang pira-pirasong kalansay ni Priscilo sa loob ng septic tank sa isang KTV bar sa Bagumpong Dulo, lungsod ng Caloocan. Makalipas sa 3 araw, napasok na nila ang lugar. Sa cellphone video na eksklusibong nakuha ng Kilos Pronto Crime Desk, tumambad sa mga operatiba ng Caloocan City PNP at SOCO ang naagnas at pira-pirasong katawan ng isang tao. Nila kinilala na talagang makakapagpakilala na talaga si Priscilo is yung belt daw. Kasi yun daw talaga yung belt na talagang ginagamit palagi ni Priscilo. So sa belt pa lang. Taong 2010, naghiwalay ang mag-asawang Priscilo at Adelaida dahil sa pagkakaroon ni Priscilo ng ibang babae. Kinilalang si Rosalie de la Peña o mas kilala bilang Sally ang sumira sa pagsasama ng dalawa. Ang ipinagbabawal na relasyon nila, Priscilo at Sally, nagbunga ito ng 2 supling. Pero ang matamis nilang bawal na pag-ibig, nauwi rin sa mapait na ending. Ngayon po, nung nasa kanya na po siya, 5 years silang nagsama na alam ko. Ngayon po, nagkahiwalay po sila ngayon. So umuwi po dito yung asawa ko. At 13 ng Hunyo taong kasalukuyan, isang tawag ang natanggap ni Priscilo mula kay Sally. Tinawagan siya nung babae. Sabi niya, magkita tayo. Sabi naman ng mister ko, saan at anong oras? Sabi niya ganun.
Magmula noon, hindi na dumating yung asawa ko pagkatawag sa kanya. Ang pagkitang ito ni Priscilo sa kanyang dating kinakasama, pinagbigay alam niya kay Adelaida. Pero ito na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang asawa. Kaya naman, nang madiskubre ang kalansay ni Priscilo sa septic tank, si Sally ang agad pumasok sa isip ni Adelaida bilang primary suspect. Sabi ko, ikaw lang ang kausap no, bakit hindi na siya bumalik? Hindi daw niya magagawa yun na ipapatay yung asawa ko kasi ama rin nga daw siya nung anak niya. Nung 24, nakausap namin si Sally at si Cesar. Tinatanong nga namin yung regarding nga doon kay Priscilo, pero pareha silang tumatanggi na wala silang kinalaman. Hindi na umuwi ng bahay nila tong si Cesar at si Sally. Base pa sa investigasyon ng PNP, ang pagtatalo ni na Priscilo at Sally tungkol sa kustodiya ng kanilang mga anak ang naging ugat ng karumaldumal na pamamaslang. At si Sally, para may sagawa ang pagpatay kay Priscilo, kinasabwat niya si Cesar. Sana sumuko na sila para pagbayaran nila yung ginawa nila sa asawa ko. Hindi naman daga yun na hinulog na lang sa puso ni Dios. Masakit para sa amin. Yung ginawa nilang binaboy niya yung asawa ko na inilagay doon sa puso ni Dios. Masakit sa amin. Kasalukuyan nagtatago sina Rosalie de la Peña alias Sally at Cesar Galos. Ito yung sinasabi na malaki rin tulong para yung merong magbibigay ng impormasyon. Pero ikalaunan, siya rin pala yung suspect dito. Diba? Ano bang kaibahan ba ng direct evidence at yung circumstantial evidence, Ben? Ikaw, matagal ka na sa Directamente yung sinasabi, may mga pieces of evidence Yun. na kung saan maglilink sa iyo at direktamente, parang hindi ganun kadali para malusutan mo. Circumstantial evidence, wala pang matibay, bagkus parang nalilink ka pa rin versus doon sa mga evidensyang makikita. Oo, tulad ng mga fingerprints. Yun, circumstantial yan. Pero meron ring mga forensic evidence na pwede ring maging pong circumstantial evidence. Tulad po ng, kunyari, ang isang suspect sa krimen, baril ng suspect. Pero hindi naman ginamit ng suspect. Hindi siya yung may-ari ng baril, pero nagamit sa krimen. So Okay. yun rin, isa po sa mga ano po yan.